Magandang araw sa atin mga bata. Ang ating kwento ngayon ay tungkol sa epikong tula ng Ilocano mula sa rehiyon ng Ilocos na pinamagatang ang Biyag ni Lamang. Noong unang panahon, sa lambak ng Nabulan, sa baybayan ng Ilog na Gilian sa La Union, ay may nakatirang mag-asawa na kilala sa pangalang Don Juan at Namungan. Nang malapit ng magsilang ng sanggol si Namungan, nilusob ng tribo ng mga Igorot ang nayon at pinatay ang maraming tauhan ni Don Juan. Sa sobrang galit ni Don Juan, nilusob niya ang mga Igorot upang ipaghiganti ang kanyang mga tauhan. Samantala, sinilang ni Namungan ang kanyang anak, ang sanggol ay nagsalita agad at siya ay pumili ng kanyang pangalan at ito nga ay Lamang. Siya na rin ang pumili ng kanyang magiging mga ninong. At nang malaman ni Lamang ang masakit na nangyari sa kanyang ama, sumumpa siyang ipaghiganti niya ito. Sa gulang na siyam na buwan pa lamang, ay malakas, matipuno at malaking lalaki na siya. Ayaw mang payagan ng kanyang inang hanapin ang bangkay ng kanyang ama, ay nagpumilit din si Lamang na makaalis. Kasama niya sa pagtungo sa lupain ng mga Igorot ang isang mahiwagang tandang, ang tangabaran at ang mahiwagang aso. Baon rin niya ang kanyang talisman mula sa puno ng saging. Sa sobrang pagod ni Lamang, siya ay nakatulog. Napanaginipan niya ang mga Igorot na pumatay sa kanyang ama ay nagsipagsayaw habang inikot-ikot ang pugot ng ulo ng kanyang ama. Nagpatuloy si Lamang sa paglalakbay at nakarating ang puok ng mga Igorot. Nakita niya ang ulo ni Don Juan na nasa sarukang isang haliging kawayan. Hinamon ni Lamang ang mga Igorot. Pinauwi ng mga Igorot si Lamang upang huwag siyang matulad sa ginawa nila kay Don Juan. Sumigaw ng ubos lakas si Lamang at niyanig ang mga kabundukan. Ang tinig niyang naghamon ay narinig ng marami, kaya't dumating ang maraming Igorot at pinaulanan si Lamang ng kanilang mga sibat. Hindi man lang nasugatan si Lamang nang maubusan ng sibat ang mga Igorot, ay si Lamang naman ang kumilos. Hinugot niya ang mahaba niyang itak at parang siyang tumatabas ng puno ng saging na pinagpapatay ang mga nakalaban. Umuwi na si Lamang sa nalbuan. Naligo siya sa ilog, Amburayan, sa tulong ng mga dalaga ng tribo. Sa sobrang dungis na nanggaling kay Lamang, namatay ang mga isda sa ilog, Amburayan, at nagsihaon ng mga igat at limasag sa pangpang. Matapos mamahinga, ay gumayak na si Lamang patungo sa kalortian upang maligaw sa isang dilag na nangangalang Inis Kanuyan. Kasama ni Lamang ang kanyang mahiwagang tandang at mahiwagang aso. Sa daan patungo sa kalortian ay napalaban niya ang isang higanting sumarang. Pinahipan ni Lamang sa hangin. Si Sumarang ito ay sinalipadpad sa isa kapitong bundok. Sa tahanan ni Nainis ay maraming tao, hindi nila napansin si Lamang. Tumahol ang mahiwagang aso ni Lamang, nabuwal ang bahay, tumilaok ang mahiwagang tandang, muling tumayo ang bahay at napansin na si Lamang. Pinagtapat ng tandang at aso ang kanilang layunin. Naispaksalan ni Lamang si Ines. Hindi naman tumutol ang mga magulang ni Ines kung magbibigay si Lamang ng panhik o bigay kayas na kapantay ng kayamanan ni Ines. Nagpadala si Lamang ng 2 barkong puno ng ginto at nasiyahan ang mga magulang ni Ines. Si Ines at Lamang ay kinasal ng marangya at marangal sa simbahan. Pagkatapos ng kasal, bilang pagtupad sa kagalian ng mga tao sa kalunitian, kailangan manghuli si Lamang ng mga isdang rarang. Nakikita ni Lamang na may mangyayaring masama sa kanya na siya ay makakain ng pating na birkahan. Ipinagbili ni Lamang ang dapat gawin sakaling mangyari ito. Si Lamang ay sumisid na sa dagat, nakain siya ng berkahan, sinunod ni Ines ang bili ni Lamang. Pinasisid niya ang buto ni Lamang, tinipon ito at tinakpan ng saya ni Ines, inikot-ikutan ng mahiwagang tandang at mahiwagang aso. Tumilaok ang tandang at tumahol ang aso. Walang ano-ano'y, kumilos ang mga butong may takip na saya. Bumangon si Lamang na parang bagong gising lamang mula sa mahimbing na pagkatulog. Nagyakap si Lamang at Ines. Kanilang niyakap din ang aso at tandang at namuhay silang maligaya sa mahabang panahon.